Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, gaya po ng ating narinig sa pasimula po ng ating Santa Misa, sa mga sandaling ito may digmaan pong nagaganap. Katunayan po, for the past months now, may mga digmaan sa iba't ibang dako ng mundo. Pero just recently, doon po sa Middle East, katunayan nakakalungkot na meron pong isang Pilipina, isa pong caregiver ang nadamay na po doon po sa Middle East at yumao. Panalangin yung kanyang pamilya. At kayo din po ang lahat ng mga taong apektado ng digmaan at karahasan. At tamang-tama po ang ating Ebanghelyo ngayon pong araw na ito, ang awa. Hinihiling tayo na maging maawain kung paano ang Diyos naging maawain sa atin. Sa mga pagkakataon, tayo naging mga mapaghiganti na pag mayroong mga taong nakagawa, nakapagsabi o nagpasama ng ating loob, naghangad tayo ng masama laban sa kanila. Sa mga pagkakataong galit ang ating hinayaang mamayani sa ating puso, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Atin pong iyo ko ang ating hulo at mataimtim tayong manalangin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong magtiis kami ng kusang pagpapakasakit upang kagalingan ay aming makamit. Loobin mo pong kami ay makapagpigil sa pagkakasala upang ang kalooban namin makaganap sa iyong mga utos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila't makapangyarihang Diyos, na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami, nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan.
Panginoon, Ikaw ay laging nasa matuwid, at kami ay laging nasa kasamaan, tulad ngayon, ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat, pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako, dahil sa taksilan sa iyo. Kami po ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang, ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Mahabag ka sana, kami ay tulungan. Panginoong Diyos na tagapagligtas, dahil sa ngalan mo kami nagkasalay, patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagi't magpapasalamat sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol nang hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At alam po ninyong lahat, bukod po sa ako'y isa po sa mga miyembro ng pamunuan ng Radio Veritas, ako rin po ay isang parish priest. No? Ako po ay, ang tawag po namin ay team ministry, doon po sa National Shrine of the Sacred Heart, diyan po sa Makati. Ako po yung, meron po akong moderator, at ako po yung team member. May team moderator and team member. So in a way, dalawa kaming parish priest. Kaya po yung nag-decide kung paano po yung diocese, o yung parish rather, yung shrine, ay patakbuhin. At alam po ninyo, ang National Shrine of the Sacred Heart, ipapromote ko na, no? Marami nagpapakasal. Baka naman papakasal po sa inyo, no? Si Alex, nakita ko gustong-gusto na magpakasal. Yung ayon po isa sa mga empleyado sa National Shrine of the Sacred Heart. Kasi nga po, ito po ay hindi naman kalakihan. Pag kayo po ay, kung wala naman kayong balak imbitahin ang buong barangay,
tamang-tama po yung simbahan po. Hindi po siya ganoon kalaki. Tapos, aircon pa, sister. No? Aircon pa yung aming pong simbahan. And of course, magaling yung mga pari doon. Pero, of course, ang pinakamahalaga pong dahilan, bakit maraming tao ang nagpapakasal doon, kasi ito nga po ay tungkol sa kamahal-mahalang puso ng Panginoon. At alam naman natin ang bawat kasal ay pagtataling puso. Kung kaya, swak na swak, tamang-tama yung lugar kung saan yung dalawang pusong nagmamahalan haharap sa kamahal-mahalang puso ni Jesus upang mangako doon sila habang buhay magmamahalan sa hirap at ginhawa, lungkot at saya, pagkakasakit mo ng kalusugan hanggang sa kanilang huling hininga. No? Ito po ay tamang-tamang lugar. Ma'am Risa, mukhang balak mo pa. No? Maasa pa si Ma'am Risa po talagang baka naman, Father, baka sakali ay pong station manager. No? So baka po pwede pa daw. No? Pero yun pong National Shrine of the Sacred Heart, I always have this prayer and preaching about love. Kasi nga po, tungkol sa kamahal-mahalang puso ng ating Panginoon. At madalas, when we say, ang mga pari po nag-isermon tungkol sa pag-ibig ng Diyos, we always hear it being said, ang unconditional love of God. Ang pagmamahal po ng Diyos na wala pong kondisyon. Pero nakakalungkot kasi nga, dahil nga, when we say unconditional love of God, kahit tayo makasalanan, nagkukulang, nagkakamali, hindi po tumitigil magmahal ang Diyos. Hindi po tayo susukuan ng Diyos. Hindi po sa atin tatalikod ang Diyos. That is God's unconditional love for us. Pero, madalas, may mga misunderstanding sa unconditional love. Akala ng mga tao yung say, unconditional love, tanggap kita maging sino ka man, habang buhay, tatanggapin kita. Hindi po. Hindi po. Ang akala ng tao, pag ikaw ay nagmamahal unconditionally, ito ay tungkol lamang sa pagtanggap at pagkonsinti. Pag nagmamahal at tanggap mo yung tao, naghahangad ka din na yung taong minamahal mo unconditionally, magabayan, ma-inspire, maituwid. Kaya nga ang Panginoon, in spite of Him, handang mamatay sa krus o pinako sa krus at hindi po siya nagsawang magmahal, meron siyang kadugtong pong pagtawag sa pagbabagong buhay. It is not just, mahal kita maging sino ka man, ganyan ka na lang. Okay na yan, mahal pa rin kita. That is not unconditional love. Katunayan, yung tao ay hindi mo minamahal ng sapat, na hayaan mo siyang mapahamak kung nasaan siya. Hayaan mo siyang may mga galit sa kanya, may maiinis sa kanya, may mga taong aayawan siya. Ayaw mo siyang ituwid, ayaw mo siyang tulungan, ayaw mo siyang bigyan ng mabuting halimbawa. When we say, ang Diyos ay nagmahal unconditionally, hindi po sinabi ng Diyos, okay lang magkasala ka na, anyway, tanggap naman kita. Mahal kita unconditionally, kahit makasalanan ka ngayon, mahal kita ngayon, pero hangad kong mapabuti ka. Hangad kong magbagong buhay ka. Hangad kong may mga tao ding magmamahal sa'yo kasi ikaw ay magbabago. At ganito po ang diwa ng ating ebanghelyo ngayon pong araw na ito. Kayo po ay maging mahabagin dahil ang Ama ay mahabagin din sa inyo. Sometimes we have this understanding that when we are merciful to people, kaawaan mo yung tao, hayaan mo na kung ganyan siya, tulungan mo na lang. Minsan, may mga politiko, ganyan po ang ginagawa, ang kailang press release at pagpapanggap, no? Maawain kami, tutulong kami sa inyo. Hahayaan kita maging pobre, tutulungan naman kita. Anong klaseng pinuno po yun? Yung kanya pong mga tao, hinahayaang maging dependent sa kanya. Nang sa gayon, siya ang bida, siya ang sikat, siya ang iboboto.
When we say, ang Diyos ay may awa, hindi po ito papatawarin kita at kukonsintihin kita. Kasabay palagi ng awa ng Diyos ay pagtutuwid. Katunayan, that is what merciful is, to be just. Imagine po sa mga magulang po dito po sa inyo, no? Sa mga nanay, tatay, mga ate at kuya po sa inyo. Meron kayong pamangkin dahil mahal na mahal mo, unconditionally at naawa ka sa kanya, gumawa ng hindi maganda, hinayaan mo. Anyway, mahal ko naman siya. Yung bata habang lumalaki, ang kanyang pangunawa, okay lang palang gawin ko ang lahat ng gusto ko. Anyway, mahal naman ako ng mga tao sa aking paligid. Mahal ako ng nanay ko at tatay ko. Gumawa ko ng masama, okay lang sa kanila. Katunayan, hindi pala masama yung ginawa ko kasi tanggap nila ako. Tandaan po ninyo, paglaki ng bata, paglabas sa bahay ninyo, pagpunta sa eskwelahan, sa universidad, sa pagtatrabahuhan niya, hindi po lahat ng tao mauunawaan siya. Yung awa ninyo na ayaw siyang ituwid, ang siyang ikakapahamak ng taong iyan. Yung taong sabi mo, mahal na mahal mo, papatawarin mo, lahat ng gusto ibibigay mo. Paglabas niya ng bahay niyo, may mga taong hindi sa kanya makaunawa. Yung iyong awa ang bunga, kapahamakan ng taong mahal mo. Naawa ka ba talaga? O ipinamahamak mo yung tao? Minahal mo ba talaga siya? O siya ay naudyok o nabagsak sa kanyang kapahamakan? Mga minamahal na kapatid, ang magtuwid ay tamang pagmamahal. Uulitin ko sa inyo yan. Pag nagmamahal ka, handa kang magtuwid. Yung taong hindi mo mahal, bahala ka sa buhay mo. Kung anong gawin mo dyan, kung anong mangyari sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Hindi mo siya mahal. Pero yung taong mahal mo, dahil mahal mo siya, ayaw mo siyang mapahamak. To be merciful is not just to give convenience to the person today, but to give the person a brighter future. Kailangan mo siyang ituwid. That is what it is to be merciful. Mga magulang, kahit po mga estudyante, yan po ang paalin sa ating mga anak. Pag kayo po ay nutuwid ng mga nakatanda sa inyo, hindi ibig sabihin, hindi kayo mahal. Kabaliktaran. Dahil alam ng iyong nagmamahal na magulang, kapatid, ate o kuya, maaring magalit ka, pero dahil mahal ka, hayaan mo na. Gusto kitang mapabuti. Pag kayo po ay ayaw ng pansinin, ayaw ng ituwid, malamang sa hindi ka na talaga mahal. Ayaw ka ng pansinin eh. Habang minamahal mo ang tao, bahagi po dyan, pagtutuwid. Yan po ay awa. To correct a person is to be merciful to the person. Dahil hangad mo, balang araw, siya ay mahalin, tanggapin, at igalang din ng iba. Mga minamahal na kapatid, unconditional love, totoo po, kasama dyan ang pagpapatawad. Pero hindi ibig sabihin, pangungunsinti. Kung nagmamahal ka, handa kang magtuwid, magpaalaala. Minsan pa nga, handa mong tanggapin na yung tao maaring sumama ang loob sa iyo. Okay lang. Pero dahil alam mo, mahal mo yung tao, mahalaga yung tao sa iyo, be merciful. And to be merciful means to correct, to guide, and to teach. Ito po ang diwa ng awa. Ito rin po ang diwa ng pagmamahal. Pag nagmamahal ka, handa kang magtuwid at magturo sa minamahal mo.
Amen. Mga minamahal na kapatid, manalangin tayo sa Diyos na mabait at mahabagin, nagpapagaling at nagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan. Ang atin pong dasal, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magpatupad ng kanyang tungkuling magpagaling at magpatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpakita ng kalinga at malasakit para sa mga dukha at mga api. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang makita ang ating sariling mga pagkakamali at iwasang humusga sa mga pagkakamali ng iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nangungulila at may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan, naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maawaing Ama, ang mga panalangin at kahilingang idnululog namin sa iyo ay nagpapahayag ng aming mga pangangailangan at pag-asa. Hinihiling po namin ang mga ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo, mga minamahal na kapatid, na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo po ang aming pakiusap na kami lumaya sa pagkakasangkot sa masama upang makapaghain kami ng paglilingkod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng inyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat na tumayo sa harap nyo sa misang ito para po maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin na kami na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa, ni Elias na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Inyo rin pong alalahanin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang silang lahat ay muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at amin ding Ina, kaisa ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa bawat misa, sa bawat panalangin, tayo humihingi ng biyaya at awa ng Diyos. Pero ang kanyang paalaala, kung paano tayo'y kakawaan at papatawarin niya, magpatawa din tayo sa iba. Sama-sama tayong tumawag sa Ama sa panalangin si Jesus mismo ang nagturo sa atin. Hinihiling po namin, Ama, kami po ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala pong aming pananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, inyong sinabi sa inyong mga alagad at sa aming lahat din po ngayon, inyong sinasabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag nawa po ang aming napakarami, may bigat at mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace po sa inyo. Kapayapaan po sa bawat isa. Sisters, please po.
Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoon, ang Diyos ng awa at pag-ibig, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lang nawa ko ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, ang aming paikinabang ay siya nawang magdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami makasalo sa ligaya sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Nabanggit ko po na ang bawat misa sa Radio Veritas ay isa pong healing mass. Kung kaya sa bahagi pong ito, muli, kayong lahat, nanyayahan ko po inyong ilahad ang inyong mga palad habang si Father po, pag-pray po ang panalangin para po sa may karamdaman, maring sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay. Tayo po'y magsiyuko at manalangin. O makapangyarihan at pagkalingang Ama, kami mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpapagaling mula sa iyo. Taglayang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami po ay buong kabaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman.
Atin pong banggitin ang ating mahal sa buhay na may sakit na iniinda sa mga sandaling ito. At gayon din po para sa aming mga sarili. Yayamang tunay na marami ang gumagaling dahil sa pananampalataya sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa pang himala at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo po sila sa panganib at ibangon mula sa banig ng karamdaman upang sila ay makabalik sa paglilingkod kay Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon na nababuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes. Ipanalangin mo kami. Isa lang pong announcement bago po ang pagbabasbas. Inaanyayahan ko po kayong lahat na mas malalim na panalangin, pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Naghahanda po ngayon ng Radyo Veritas sa ating pong programming para po sa mga pagninilay ng iba't ibang mga pari, mga obispo, ngayon pong parating na mahal na araw. Kaya po kayong lahat ay makinig, ibahagi rin po ninyo sa iba, no? Maaaring nasa bakasyon kayo, maaari po kayong sumubaybay pa rin sa mga programa ng Radyo Veritas na makakatulong po sa ating pagninilay at pagdiriwang po ng makabuluhan na Kwaresma at Semana Santa. Sa mga nais din po mag-alay ng mga pamisa at panalangin, maaari kayong tumawag sa numero 8925-7931, local 129-131-137. Ito po ay sa Religious Department ng Radyo Veritas. At ganyan din po, you can text sa mobile number 0917-631-4589. Inyo pong hanapin, maaring si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. At bagi po kayong isang Veritas Eucharistic Advocate para po sa Lenten and Easter celebration. Maraming salamat po. Huling-huli, ang paala ko po sa inyo, sa mga nagmamahal, huwag makalimot, magtuwid. Meron po nagsabi na, the minimum of love is justice. Kung nagmamahal ka, hindi mo maaaring maiwalay ang katarungan. When you say justice, kung ano po yung narapat sa minamahal mo, ibigay mo. But it also means, yung minamahal mo, turuan mo ng tama at mali. Gabayan mo sa landas ng katuwiran. Huwag mong hayaang mapahamak at magalit ang ibang tao sa kanya dahil hindi mo tinuwid at tinuruan. Kung nagmamahal ka, magtutuwid at gumabay ka sa iyong kapwa. Sumainyo ang Panginoon At sumayrin. at nawa pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Isang Diyos. pinagpalang Lunes po sa ating lahat. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,